Patuloy po ang pagbagal ng inflation rate sa Pilipinas sa ikatlong sunod na buwan. Ayon po sa Philippine Statistics Authority or PSA, bumaba ang inflation rate noong Abril sa 1.4% mula sa 1.8% noong Marso. Ito na ang pinakamababa simula noong Nobyembre 2019. Ayon kay PSA Chief Claire Dennis Mapa, ang pagbaba ng inflation ay dulot ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages na umabot lamang sa 0.9% mula sa 2.2% noong Marso. Ang mga ito ay nag-ambag ng 82.3% sa pagbaba ng inflation. Sa ngayon, ang year-to-date inflation rate ay nasa 2%, pasok sa target ng gobyerno na 2% hanggang 4% hanggang 2025. Idineklara ng Malacanang ang Mayo 12 bilang isang special non-working holiday sa buong bansa upang bigyan daan ang maayos at malayang pagboto para sa midterm elections. Batay ito sa Proclamation No. 878 na pirmado ni Pangulong Bongbong Marcos noong Mayo 6 bilang tugon sa kahilingan ng COMELEC. Layunin kasi ng palasyo na mabigyan ng sapat na oras ang mga botante upang makaboto ng hindi nagmamadali o iniintindi ang trabaho. Ang anunsyo ay inilabas sa pamamagitan ng tanggapan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Pinapasagot ng Office of the Ombudsman ang ilang government officials kaugnay ng reklamo ni Senator Amy Marcos ukol sa pag-aresto at paglipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ang mga opisyal na tinutukoy ay kinabibilangan ni Justice Secretary Jesus Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Marvil, PNP CID Chief Nicolas Torre III at isang Special Envoy for Transnational Crimes Marcos Lacanilaw. Ayon sa Ombudsman, binigyan ng 10 araw ang mga nasabing opisyal upang magsumiti ng kanilang sagot. Kung hindi nila magagampanan ito, agad sisimulan ang preliminary investigation. Ang reklamo ni Senator Marcos ay isinumiti sa Ombudsman o Mayo 2 kasama ang kopya ng committee report na naglalaman ng mga alegasyon hinggil sa mga aksyon ng mga opisyal ng gobyerno kaugnay ng pag-aksyon ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Inaprubahan po ng COMELEC and Bank ang pagpapalawig ng pre-enrollment para sa internet voting hanggang Mayo 10. Hinikayat po ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga overseas Filipino workers o OFW na magpatala agad upang mas maraming botante ang makalaho. Nagsimula ang overseas voting noong April 13 at magtatagal hanggang Mayo 12. Kinakailangan ang pre-enrollment para sa mga nagnanais bumoto online. Masela naman po ang ating video na mapapanood. Viral ngayon sa social media ang CCTV footage na binahagi po ng isang ginang kung saan makikita ang marahas na panakit ng kanyang asawa sa harap ng kanilang anak. Ayon po sa biktima, matagal siyang nanahimik ngunit napilitang magsalita matapos ang paulit-ulit na karahasan at umano'y pagkonsenti ng pamilya ng asawa. Sa kanyang post, nilinaw ng babae na layo ng kanyang pagbubunyag ay hindi para mag-viral, kundi upang magbigay babala at inspirasyon sa ibang kababaihan. Umani ng matinding galit mula sa publiko ang insidente at suporta naman sa ginang dahil sa kanyang katapangan. Inihag din niya na nakapaghain na siya ng legal action at patuloy na humihingi ng hustisya. Bagamat borado na ang original na post, tuloy naman ang panawagan ng netizens para sa agarang aksyon laban sa domestic abuse. Marami rin nagpahayag ng suporta at panalangin para sa mag-ina na ngayon ay nagsisimula ng maghilo mula sa sinapit na karahasan. Simula Hunyo 1, 2025, magtataas po ng presyo ang Netflix sa Pilipinas kasunod po yan ang pagpataw ng 12% value-added tax or VAT sa digital services ng mga dayuhang kumpanya. Ayon po sa abiso ng Netflix, paiiralin ang VAT sa lahat ng membership plan. Ipinapaalam din po ng Netflix sa kanilang mga subscriber na tataas ang kanilang singil. Para sa mobile, mula 149 pesos ay magiging 169. Para naman sa mga basic, mula 249 pesos ay magiging 279. Sa standard naman, mula 399 pesos ay magiging 449 na may dagdag pa na 169 bawat extra member slot. At premium naman mula 549 pesos ay magiging 619 pesos.
kung saan may dagdag na 169 bawat extra member slot hanggang 2. Ang hakbang po ay kaugnay po yan ng Republic Act 12023 na nilagdaan po ni Pangulong Bongbong Marcos na layong bawisan ang digital services gaya na lamang ng video streaming, music at online ads. Patuloy po na ipinapakita ng Bulkang Taal ang bahagyang aktibidad matapos makapagtala po ng 38 na volcanic earthquakes kabilang na ang 7 volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 3 minuto. Base po yan sa nakalipas na 24 oras at ayon mismo sa PBOX ngayong Miyerkules. Naitala rin po ang sulfur dioxide flux na umaabot naman sa 4,001 na tonelada bawat araw noong Mayo 5 na indikasyon ng patuloy na degassing o pagbuga ng gas mula sa bulkan. Bukod dito, napagmasdan din po ang isang flume o singaw na may taas naman 900 metro mula sa bunganga ng bulkan. Katamtaman naman ang lakas ng pagsingaw at tinangay ito ng hangin patungong Hilagang Kanluran. Nananatili pa rin po sa alert level 1 ang status ng Taal Volcano na nangangahulugang may bahagyang aktibidad ngunit wala pang indikasyon ng malakas na pagputok. Gayunpaman, pinapayuhan pa rin po ang publiko na maging maingat at iwasan muna ang paglapit sa main crater ng Taal Volcano. Dalawang low pressure area o LPA ang kasalukuyang binabantayan po ng ating Pag-asa sa loob po yan ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Pag-asa, maliit naman ang tsansa na ang dalawang LPA ang maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Batay po sa tala ng alas 3 ng kaninang madaling araw, ang unang LPA po ay nasa karagatang sakop po yan ng Kalibo, Aklan. Habang ang ikalawa naman ay namataan po yan sa 425 kilometers sa kanluran naman po ng Iba, Zambales. Inaasahan pong mawawala na ang unang LPA sa araw po ng Huwebes o bukas, ngunit magdudulot muna ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm ngayong Miyerkules sa parte po ng Visayas, Bicol Region, Mimaropa at parte po ng Quezon. Babala po ng Pag-asa, posible po ang mga pagbaha at landslide dahil po yan sa katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan. Samantala, ang umiiral naman na easterlies ang nagdadala naman ng kalat-kalat na mga pag-ulan sa parte naman ng Caraga Region, habang isolated rain showers o thunderstorm ang mararanasan sa natitirang bahagi po ng ating bansa. Patuloy naman po na mararanasan ang banayad hanggang sa katamtamang lakas ng hangin at bahagyang hanggang sa katamtamang pag-alon sa buong kapuluan. Sa kabilang banda, patuloy pa rin po ang banta ng matinding init. Maaring umabot po hanggang 44 degrees Celsius ang heat index sa parte po ng Tuguegarao City, Cagayan at Sanglay Point sa Cavite. Karamihan sa atin, lalo na kapag mainit ang panahon, ay mas gustong uminom ng malamig na tubig. Pero alam nyo ba na may mabuti at masama rin itong epekto sa ating kalusugan? Ayon sa Healthline at Medical News Today, ang pag-inom ng malamig na tubig ay may ilang benepisyo lalo na kung ito ay ginagawa sa tamang paraan. Una na riyan, pampalamig ng katawan. Kapag mainit ang panahon o pagkatapos mag-ehersisyo, ang malamig na tubig ay nakakatulong upang mapanatiling normal ang ating body temperature. Mas nakakapreskong hydration. May ilang pag-aaral na nagsasabing mas madalas tayong uminom kapag malamig ang tubig dahil mas refreshing ito kaya mas mainam sa hydration. At maaaring makatulong sa pagtaas ng metabolism. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal Clinical Endocrinology and Metabolism, ang malamig na tubig ay maaaring pansamantalang magpabilis ng metabolism dahil sa kailangang magtrabaho ang katawan para painitin ito. Ngunit paalala lang po mga kabulisong, hindi rin palaging mainam ang malamig na tubig. May mga pagkakataon na maaari itong makasama sa ating katawan. Maaari itong magdulot ng pagsikip ng daluyan ng dugo. Ayon sa Traditional Chinese Medicine at Cleveland Clinic, ang malamig na tubig ay maaaring magdulot ng paninigas ng daluyan ng dugo at kabag, lalo na kung umiinom ka nito pagkatapos kumain. Panganib sa mga may sipon at ubo. Ang malamig na tubig ay maaaring magpalala ng mga sintomas ng sipon, ubo o sore throat ayon sa ilang mga health experts. Pwede ding makaapekto ang pag-inom ng tubig sa ating digestion. May mga paniniwala mula sa Ayurveda at ilang modernong eksperto tulad ng mula sa Johns Hopkins Medicine na nagsasabing ang malamig na tubig ay maaaring makasagabal sa natural na digestion process dahil pinapabagal nito ang paggalaw ng enzymes.
Wala namang masama sa pag-inom ng malamig na tubig kung nasa tamang sitwasyon. Pero kung ikaw ay may iniindang sakit sa lalamunan, tiyan o problema sa panunaw, mas mainam pa rin ang maligamgam na tubig.